Mga kaibigan, patuloy po natin tinatalakay ang tungkol sa isnanlang bahay ni Ruby Grace Santos na hindi para tutubos. Mula po sa 6 na buwang palugit ng pinagsanlaan, umabot na po ito sa halos 2 taon. Patuloy po natin tinutugunan tungkol sa isnanlang lupa ni Ruby Grace Santos. Ayon kay Julie Seredrica, ayaw umunong tumugon ni Ruby sa mga pagpapatawag ng barangay ukol sa isyu ng isnanlang lupa. Ngayon na po ang pagkakataon para bigyan ng linaw ang ukol sa bagay na ito. Magandang gabi sa iyo, Ruby. Hi, Ruby. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi. Opo. Aring Ruby, nasan ho ba kayo ngayon? Kasi nahanap na po kayo ni Juliet Seredrica. Kaya pala si Aling Ruby. Ah, Opo. Asan po kayo ngayon? sino ba naman mo? Aling Ruby, magandang gabi po sa inyo. Ruby. Magandang gabi. Sino po sila? Opo, ako po si Onin Miranda ng Responde. Hinahanap po kayo sa amin ni Juliet Seredrica. Ano bang magagawa po ng aming programa sa problema po ninyo sa kanya? Sino po? Sino po sila? Sino po nagreklamo? Sino po nagreklamo? Actually po, meron po reklamo laban po sa inyo. Ano po? Sino po ang pangalan, sir? Juliet Seredrica. Jolie? Juliet Seredrica. Taga saan po siya? Taga malapit lang po sa inyo. Aling Ruby, naiintindihan niyo po ba yung tawag namin sa inyo? Si Aling Julie ba ito? Oo. Aling Ruby, nagkakaintindihan mo ba tayo? Na hinahanap po kayo ngayon sa amin ni Juliet Seredrica dahil sa hindi nyo raw po nababayaran yung inyong utang. Aling Ruby. Opo. Ngayon po hindi po namin masagot kasi wala po siya. Ipapaalam na lang po Sino namin. po kayo? Sino po itong kausap ko? Ano po ito yung naki-text lang po siya kasi dito. Kaya nga po, ano pong pangalan po ninyo? Sabihin ko na lang po, Ano po? baby po. Ano po? Baby. Ang pangalan niyo po, Baby, tama ho ba? Apo. Ano po ang apelido nyo? Ano po ang apelido nyo? Aling Baby. Ano po? Ano po ang apelido po ninyo? Rodriguez po. Rodriguez. O Apo. sige po, Pagkano Aling po? Baby. Sabihin ko na lang sa kanya. Aha. Pakisabi ho na hinahanap po siya ni Julie Seredrica. Ano po? At ng programang Responde para dun sa... May problema silang dalawa para naman ho magkaayos silang dalawa. Ano po? Apo. O sige po, maraming salamat. Aling Baby Rodriguez ng tagasan nga ba ito? Commonwealth Avenue, Quezon City. At sa oras ito mga kaibigan, tinatawagan po rin po natin si Ruby Garcia, Ruby Grace Santos. Nang sa gayon po ay magkaunawaan na po tayo dito sa usapin natin sa problema ni Aling Ruby doon sa bahay na kanya isinanla. Ano po? Kasi hanggang ngayon hindi po natin siya makontak. Akala ko pa naman yung nakausap natin sa oras na ito, siya na po yung si Aling Ruby. Anyway, mga kaibigan, patuloy po natin tinatalakay ang tungkol sa isinanlang bahay na hindi na tinutubos na may-ari. Mula po sa 6 na buwang palugit ng pinagsanlaan, umabot na nga po sa halos 2 taon. Usaping legal ito at kailangan natin ng tulong ng abogado. Kaugnay niyan, makakausap natin sa linya ng ating telepono si Attorney Bonwar Falcon. Attorney, magandang hapon po sa inyo. Hello, Onin. Good Hi afternoon. sir, kamusta na po? Fine, thank you. Opo. Ano po bang kasong pwede isampa sa nagsanla? Dahil hanggang ngayon hindi pa rin daw po na ibabalik yung pera ng nagsanla o ng pinagsanlaan. Well, yung options diyan dalawa, no. Pwede sila mag-file ng ng civil case for recovery of sum of money, or pwede rin kasong criminal, no, for whatever estafa kasi in this case, they misrepresented na they own the house, tapos yun yung binigay na security doon sa loan, tapos mukhang ngayon hindi nagbabayad yung umutang, pero parang medyo kaduda-duda daw yung certificate from the NGC regarding the ownership of the house. Tama po. But on the easiest side, no, yung madaling gawin is to go to the first level courts and to file
an action for small claims kasi below 100,000 naman to eh. Tsaka this is relatively cheap, so may maliit lang na filing fee, no lawyers allowed, and it's only the judge who decides. Aha. So very simple lang yung proseso. You can download the forms online or go to the clerk of court. Tapos i-fill up lang yung complaint forms. Tapos yun yung gagamitin para i-determine kung itutuloy ba yung kaso for small claims, in which case magpapadala sila ng notice doon kay Ruby. Ruby ba? Yes, kay Ruby. Opo. Tapos yun kailangan niya humarap doon sa hukom. So, sa first level, sir, wala pong abogadong kailangan na maging kinatawan ng bawat isa? No, because ang idea dito to make sure na people actually settle. Kasi pag may abogado nagiging adversarial eh. Hindi na nakikiusap eh. They always want the best terms for their clients. So dito para makiusap yung mga tao, lalo na in this case mukhang magkapitbahay lang sila. Opo. To make them enter into some kind of an arrangement as to how to pay kasi mukhang amenable naman si Julie na magbayad si Ruby ng na kahit let's say hulug-hulugan, wag na masyado matagal, di ba? At ang maganda dito, pag meron na silang kasunduan dito sa small claims court, it's as good as a judgment kasi pipirma yung parties tapos kung hindi magbabayad yung si Ruby, pwedeng i-execute yung judgment na yun. So halimbawa, kung meron siyang ari-arian, kung sa kanya nga talaga yung bahay na yun, pwedeng i-foreclosure sale to get the 30,000 or however much yung utang na ngayon kung magkano na umabot. Actually, sir, kami po, nagkaroon po ng pagkakataon na makita yung papeles na ipiniresinta ni Ruby kay Julie. At sa aming pagtansya at sa aming puna rin dito po sa papeles na ito, parang fake ho yata dahil may nakalagay na pre-qualified, mali pa yung spelling ng qualified, tapos received by none, parang kung tutusin, parang may kakulangan mismo dito sa papeles na ibinigay ni Ruby kay Julie. Ano pong magiging kasong kinakaharap po nito kung sakasakali man na palawakin ito usapin ito? Well, in the case of Ruby, one can always file a case of falsification, no? Pero kahit na peke yung papel na yon, makaka-claim pa rin naman si Julie. Because ang sakop ng small claims includes mortgage or any kinds of loans na entered into between the parties. Yun nga lang, kailangan sumagot yung tawag niya si Ruby, no? Si Ruby. So she can either deny it altogether, pero mukhang hindi naman kasi 'di ba parang pabalik-balik si Ma'am Julie doon kila Ruby tapos palagi nangangako I will pay you back pero later. Yes, sir. So hindi niya tinatanggi na meron siyang utang. So as far as the case is concerned, hindi siya affected by the fake NGC notice of pre-qualification, ganun ba 'yun? Hindi naman maapektuhan yung kaso niya for small claims. All right. So ngayon, sir, ano bang maaaring po natin i-advise, ipayo doon sa mga nagsasanla at mga nais magpasanla ng kanilang bahay o lupa sa kasakali man? Na baka susunod kasi, sir, may ganitong kaso naman tayong mahawakan. Ano po ba maaaring payo niyo po sa kanila? Well, to those who yung mga nagpapa-loan out ng pera, no. So kung may lalapit sa kanila, unang-una tansyahin nila kung tama ba itong mga dokumento, no, because it's actually quite easy. So let's say in the case of the National Government Center, may mga offices that cater specifically to claimants of the NGC, 'di ba? May East Face, may West Face. Punta lang kayo dun sa offices nila. And they'll let you know if these people are actually kasama sila dun sa census ng mga dapat i-award ng lupa, no? Kung wala yung pangalan, automatic red flag na 'yun. Pero mas mahalaga dun mag-sign sila ng papeles ng kasunduan na ganito nga ako ay nagpapautang sa inyo ng ganitong halaga for you to pay me back within X amount of time. So mag-usap kayo sa terms. Basta meron kayong hawak na kasulatan
because it makes it that much easier for the case to prosper. Pero kahit wala, pwede naman eh. Kasi hindi naman kailangan na meron written agreement between the parties. Yes, Kasi sa rule on small claims, pwede din may mga testigo. So kung may nakakalam tungkol sa utang, pwede siyang mag-submit ng sinumpang salaysay na ako ay nakikilala ko si Julie at si Ruby at alam ko na si Ruby may utang kay Julie na ganitong halaga, etc. etc. Alright. Naku, Attorney, maraming salamat po sa oras na pinagkalab niyo po sa amin dito po sa Responde. At kami po ay nagtutuwa sapagkat naglalaan po kayo ng oras para po sa aming programa. Maraming salamat, sir. Thank you din. Maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo, mga kaibigan. Si Attorney Banwar Falcon ang ating pong nakapanayam. Nako, kaya kung maaari lamang, Aling Ruby, Aling Juliet, madali lang pala talaga itong kaso ni Aling Ruby, at kung maaari lamang, magharap-harap na po para madali na mapag-usapan. Kung sakasakali naman nalalabagin yung kasunduan, meron naman pong magiging gabay ang magkabilang panig para sa kung anong susunod na gagawin para hindi na po tayo gantong nagkakagulo. At mukhang tinataguan pa tayo ni Aling Ruby. Anyway, maraming salamat, Aling Ruby. Mga kaibigan po, kanina po kinontak na po namin yung number ni Ruby. Kinumpirma niya sa aming kasama na siya nga si Ruby. Subalit ng ating siyang kapanayimin, yun na nga po, bigla po naghihindi. Kung titignan po natin, pwede natin magawa ang dito at sisikapin po na Responde na matulungan po si Julie Seredrica. Mga kaibigan, kung naalala pa ninyo ang tungkol sa inilapit sa amin ng isang residente sa KJ Street, corner K10th Street, Camias, Quezon City, na nag-leak ang tubig. Muli po namin binalikan ang lugar at wala pa rin pagbabago mula nang ilapit ito sa atin. Mula nang ilapit natin ito sa Manila Water Company. First week pa ng Marso nang magsimula ang tagas at sobrang dami na ng tubig ang naaksaya dito. Kaugnay niyan, mga kaibigan, makausap natin si Congressman George Bolat Banal. Congressman, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Opo, ano po problema ng sa KJ KJ Street? Mukhang talagang hanggang ngayon parang kasi naaksaya yung tubig. Ano po nakakapanghinayang, Congressman? Ano po pwede natin magawa rito? Salamat nga po sa unang-una sa tawag ninyo at a few minutes ago, kausap ko po yung punong barangay dyan sa East Camias at nabigyan niya nga po ako ng update na nanggaling din po doon ng Manila Water. At ang sabi daw po sa kanya ay aayusin daw po, titignan. Medyo malaking problema daw yan dahil nung una nga daw po, pina-aspaltohan na ng city government. Pero sa kasamaang palad, hindi nila siguro na nakita agad na merong mas malalim na problema. May leak yata yung water pipes. So, ang magagawa ko po siguro ay mag-follow up din po sa Manila Water, same with what you have been doing, katulad din po ng ginawa ninyo. At kagaya ng sinabi ko, kausap ko lang po recently a few minutes ago lang po yung si Kapitan Jingadi. At sabi nga niya, meron na rin dong inayos doon sa vicinity na isa pang leak ang Manila Water. At yan po pinaliwanag din ng Manila Water na medyo inaamin naman nila na mas grabing problema po siya. Pero ang sabi po sa kanya, inuulit ko lang po, sinabi sa kanya na babalikan daw po yung Ako po, ang gagawin ko agad. Kanina nga may tinatawagan na po ako sa Manila Water. Yes, sir. Kaya lang hindi po nagpipick up yung phone. Pero bukas din po, hindi ko na siguro dadaanin sa letter. At magtatawag na rin po ako sa Manila Water para i-bring up, sasabihin ko po na yung mga kaibigan natin sa Responde ay dinala ito sa ating atensyon at tungkulin din po namin na i-follow up din po sa kanila. Nako, Congressman, maraming salamat po sa oras na ipinagkaloob niyo po sa amin at sana po maayos na po yung problema dyan sa may K10 Street. Camias, Quezon City. Maraming salamat din po sa pagdala po sa attention namin. At alam na po nga ngayon, kanina po maski naghihintay lang po ako sa interview,
tinawagan ko na rin po. So alam na rin po nung kapitan na may nagtatanong na. At siya din naman po, fina-follow up din po niya, pero tulad din ng inamin ng Manila Water, hindi po yata siya basta-bastang simpleng problema. Medyo mas malalim daw po yung mas main pipes. That is how he explained it. Yun po yung pagkakapaliwanag po sa akin ng kapitan. So ang magagawa ko po, sir, ay bukas po, tatawag din po ako sa Manila Water para siguro po kung mas marami na po tayong nagpa-follow up, mas po. Pero in fairness sa Manila Water, tingin ko naman po ginagawan din po nila ng paraan na, in fact, yung ibang kalye po na ayos din po nila yung Opo. Alright. Pero po, magka-follow up din po ako bukas, sir. Tatawag din po ako. Alright. Congressman, ako maraming salamat po sa oras po ninyo. Maraming salamat po. Magandang hapon. Salamat din po. Mga kaibigan, si Congressman George Banal, ang George Banal, ang ating po nakapanayam. Mga kaibigan, for sure, marami sa inyo nag-enjoy ngayong patapos na mahabang bakasyon. Ang marami dumayo pa ng probinsya para makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay at ng iba naman para magsaya. Pero bukas, business as usual. Kaugnay niyan, serbisyo publiko muna tayo. Alamin natin lagay ng trapiko ngayon nagsisibalikan na sa Metro Manila ang mga bakasyonista na sa South Luzon Expressway. Ang ating kakoresponde na si Sofia Okut. Sofia. Inaasahan na nga ang pagdagsa ng sasakyan dito sa kabaan ng North Luzon Expressway. Bunsod nga ng mahabang bakasyon ng iilan sa mga mamamayan natin nagsiuwian pa sa kanilang mga probinsya. Makikita nga mula sa likuran ko ang unti-unti ng pagdami ng mga sasakyan papauwi galing sa iba't ibang mga probinsya. Kanina nga ay meron nga ding naiulat na dalawang sasakyan na banggaan mula doon sa sa Kalumpit, Bulacan. At wala namang naiulat na mga nasugatan dahil isa itong minor accident lamang. Sofia, yung mga pagkakataon na yan na Balik nakikita sa'yo, natin. Onin? Yes, Sofia, may isang tanong lamang ako. Yung mga nakikita natin medyo nagsisimula na nga magsidamihan yung mga sasakyan na dumaraan sa North Luzon Expressway. Ano ba yan? Mas marami ba ngayong taon kumpara nung mga nakakaraan? Ayon nga sa pahayag kanina ng tagapagsalita ng NLEX ay kumpara nga noon ay inaasahan nga na tataas pa o dodoble pa ang bilang ng mga sasakyan dadaan dito. Alright, maraming salamat, Sofia Okut. Muli po humihingi ng tulong ang mga magulang ni Baby Salm. Ito po yung baby na may congenital heart disease na nangangailangan maoperahan, hopefully sa darating na Mayo. Pinaghahanda po sila ng halos kalahating milyong piso para sa operasyon, kaya sana po matulungan natin sila. Para makatulong, bisitahin lamang ang kanilang website na www.theheartofsalm.weebly.com. Sa mga nais naman makipag-ugnayan sa Responde Tugon Aksyon ngayon, maaari nyo kami tawagan 491-7844 at 491-7845. Maaari nyo na kami text sa 0932-525-0268. Maaari nyo rin kami masindahan sa aming Facebook at Twitter account. Hanapin lamang sa natang Responde o mag-email sa responde.ebc@gmail.com. Pwede rin po sa snail mail sa address ng Maligaya Building 2887 EDSA, Quezon City. At ito mga kaibigan, maaari nyo ring mapanood ang mga previous episodes ng Responde. Pumunta lamang sa YouTube at i-search ang Responde Net 25. Ang Responde po mapapanood nyo tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes alas 5:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ang Responde hatid ng News and Current Affairs team ng Net 25. Ang serbisyos publiko po hindi namin pinaghihintay. Yan ang aming paniwala, kaya kami narito upang maging madali ang tugon, aksyon. Ngayon, ito ang Responde. Ako si Onin Miranda, kinakita pa tayo sa Miyerkules.